The topic of our sermon is faith to receive God's answer. Kayo ba naniniwala kayo na kayang sagutin ng Diyos ang inyong mga panalangin? Amen? Okay? Naniniwala ba kayo sa panalangin? Amen? Ilan sa inyo ang nananalangin ng 15 minutes a day? So, faith to receive God's answer. Specifically, power through fasting and prayer. So, mga kapatid, ito pong ang background po nito ay yung si Jesus at yung kanyang tatlong alagad, no? Si Peter, James, and John, galing po ng bundok. Naiwan po itong siyam na alagad ng Panginoon sa ibaba. So, habang nananalangin si Jesus doon sa bundok, kasama yung tatlong kanyang alagad, Peter, James, and John, ito namang siyam na ito, merong pinapalayas na demonyo doon sa bata na isang epileptic. Kaya lang, hindi nila mapalayas yung demonyo, hindi nila mapagaling yung bata. So, nagkaroon ngayon ng debate dito. So, yun ang inabutan ng Panginoon, inabutan ni Jesus at nung tatlong alagad niya na nagdidebate itong siyam na alagad ni Jesus doon sa mga eskriba, mga pariseo, yun yung mga religious leaders nung panahon na yon, nagkaroon ng matinding debate. So, kaya ang sabi ng Panginoon, ano ba ang pinagkakaguluhan ninyo? So, dito po, nakikita natin na hindi mapalayas yung demonyo doon sa bata. Kasi yung bata, meron siyang sakit na epilepsy. Hindi ko po sinasabi lahat ng may epilepsy ay may kargang demonyo. Sa nagkataon lang po, dito sa kwentong ito, yung sakit na epilepsy nung bata ay gawa ng diablo. Naunawaan po natin. So, basahin natin, no? Una, the problem of faith. Sa verse 14, basahin po natin hanggang talatang 19, sa paglapit nila sa mga alagad, nakita niya ang napakaraming tao na nakapalibot sa kanila. Ang mga guro ng kautusan ay nakikipagtalo sa kanila kapag daka nang makita siya ng lahat. Sila ay lubhang nagtaka at naglapitan na bumabati sa kanya. Tinanong niya ang mga guro ng kautusan, ano ang pinakikipagtalo niyo sa kanila? Sumagot ang isa mula sa napakaraming tao, Guro, dinala ko sa inyo ang aking anak na may piping espiritu na siyang dahilan ng kanyang pagkapipi. Tuwing siya ay susunggaban nito, siya ay binabalibag nito. Bumubula ang kanyang bibig at nagangalit ang kanyang mga ngipin at siya ay nanunuyot. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palabasin ang espiritu, ngunit hindi nila kaya. Sinabi ni Jesus, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? So yun po yung nangyari. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Yung mga disciples, meron silang dalawang problema. Una, the twin problems of the disciples. Number one, the powerlessness of the disciples. Power. Walang kakayahan, walang kapangyarihan yung mga disciples na palayasan yung demonyo doon sa bata. Naunawan po natin, laking problema niyan. Okay? Pangalawa, nung nakita na ni Jesus na hindi mapalayas yung demonyo doon sa bata, ang sabi ng Panginoon sa verse 19, ang sabi niya dito, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Yun ang sabi ng Panginoon. Galit na galit si Jesus. Nakatingin siya dun sa siyam na disipulo. Sabi niya, lahing walang pananampalataya. So, bakit po nagalit ang Panginoon sa mga disciples? Bakit? Kasi po, doon sa mga naunang talata sa Marcos, dito, sa Marcos 9 na tayo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ni Kristo ang mga alagad para magpagaling at magpalayas ng demonyo. Kaya lang, bakit sa pagkakataong ito, itong mga taong ito, itong mga disciples na ito, hindi rin nagawang palayasin itong mga demonyo na ito, itong demonyo na ito, pagalingin yung bata. So, kaya sabi ng Panginoon, you are faithless. Wala kayong pananampalataya. So, ano po ang problema dito, mga kapatid? These disciples, they possess the power of God only in personal faith, but during Jesus' absence, attitudes of doubt and pride based on past successes had exposed them to failure. Ano po ang gusto kong sabihin? Medyo malalim yung English, ano? Ang ibig sabihin diyan,
Kaya hindi nagtagumpay yung siyam na disipulo ni Jesus dahil una, yung attitudes nila mali. Ano yung attitudes nila? Una, mayabang. Parang iniisip nitong mga disciples na to, nagawa na natin ito, chicken lang to. Kayang-kaya natin ito, dati naman nagawa na natin, bakit hindi natin magagawa ngayon? Kayang-kaya natin ito. Pangalawa, nagkaroon sila ng pagdududa dahil nga medyo nahihirapan na silang palayasin yung demonyo. Nagkaroon na ngayon sila ng pagdududa sa kanilang magagawa. So, attitudes of doubt and pride. So, mga kapatid, what really happened? Ano talaga ang nangyari? Itong mga disciples, listen to this, napakahalaga po nito. The reason why the 9 disciples failed to pray for healing and deliverance for this epileptic boy was because of their attitudes of doubt and pride. Yung pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos at doon sa kayabangan na meron sila. Alam po ninyo, nabasa ko o naisip ko lang, noong 1999, November 1, nagkaroon daw ng Worldwide Conference of Demons. Worldwide Conference of Demons. Ang topic nila, what is the most effective temptation to destroy the faith in Christians? Ano daw yung pinakamatinding tukso para wasakin ang pananampalataya ng mga Kristiyano? Alam niyo, yung number 7, according to survey of 1 billion demons. According to survey, parang family feud, ano? Number 7, gluttony. Alam niyo ba yung gluttony sa Tagalog? Katakawan, kasibaan. Number 6, envy and jealousy. Tabla, si envy saka si jealousy. Envy, inggit, jealousy, selos. Number 5, tabla yung tatlo. TV, internet, and computer games. Tabla daw yan, lalo na yung mga batang Dota at batang ML. Alam niyo, dami ko nang pinag-pray na addict sa Dota, addict sa ML, laging may demonyo ko nahuhuli. TV, internet, okay. Number 4, money. Ayan, yung kaswapangan sa pera. Pangatlo, sex. Ayan, naku, matindi yan. Yung sexual immorality. Ang daming winawasak na pamilya niyan. Ang daming winawasak na mga Kristiyano ng sexual immorality. I'm telling you. I know of many people na dating mga ginagamit ng Panginoon, nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapakanta, ang gagaling sa mga mag-song lead, talaga, ang gagaling talaga na maglingkod sa Panginoon, pero nasa na ngayon? Wala na sa ministry. Bakit? Ibinagsak ng sexual immorality. Pangalawa, doubt. Pagdududa. Kapag nagdududa ka sa magagawa ng Diyos sa iyo, sa magagawa ng Diyos sa pamamagitan mo, diyan, bumabagsak yung faith natin kasi kalaban talaga ng faith, si doubt. At yung number 1 na panalo ay si pride, kayabangan. Alam nyo ba kung bakit ibinagsak ang Diablo mula sa langit? Kung bakit bumagsak sa Satanas mula sa langit? Ano yung kasalanan ni Satanas? Pride, kayabangan. Dahil ang sabi ni Satanas, gusto kong umakyat at higitan pa ang Diyos. Kaya nga, ibinagsak siya ng Panginoon. Mababasa niyo po yan sa Ezekiel. Ang demonyo talaga, ang plano niyan, wasakin, sirain ang mga anak ng Diyos. Pangalawa, the personal faith. Personal faith. So una, yung the problem of faith. Pangalawa, yung personal faith. Ang sabi doon sa verses 20 to 27, basahin nga natin nila, yung malilinaw ang mata. Number, 1, 2, 3. Dinala nga nila siya kay Jesus. Pagkakita kay Jesus, kaagad na pinangisay ng Espiritu ang bata. Bumagsak ito sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, kailan pa nangyari sa kanya ang ganito? Sinabi ng ama, mula pa sa pagkabata. Madalas siyang itapon sa apoy at tubig upang siya ipatayin ito. Ngunit kung may magagawa ka, tulungan mo kami. Mahabag ka sa amin. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung sumasampalataya ka, ang lahat ay maaaring mangyari sa kanya na sumasampalataya. Tandaan niyo yung verse 23, ha? 24, kaagad na sumigaw na may luha ang ama ng bata. Sumasampalataya ako, Panginoon.
tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. 25. Nang makita ni Jesus na patakbong dumarating ang mga tao, sinaway niya ang karumal-dumal na espiritu. Sinabi niya, espiritu ng pipi at bingi, inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok sa kanya. Ang espiritu ay subigaw, pinangisay ang bata at lumabas sa kanya. Nagmistulang patay ang bata, na ano pat marami nagsabi na patay na ang bata. 27. Ngunit nang hawakan siya ni Jesus sa kamay at ibangon, ang bata ay bumangon. So, makikita niyo, ito yung kwento. Sabi ng Panginoon, dali niyo nga sa akin yung batang yan. At dinala nga yung bata. Pero nung nasa harapan na ni Jesus, umatake na naman yung demonyo. Nangisay na naman yung bata. Ano yung responses ni Jesus? Una, compassion. Ano sa Tagalog ng compassion? Kahabagan. Kasi sabi ng Panginoon, tinanong niya yung lalaki, yung tatay, ano ba, kailan ba nagsimula ito? Diba, para ba namang hindi alam ni Jesus? Hindi ba alam ni Jesus na wala ba siyang alam kung kailan nagsimula yon? Alam ba niya o hindi alam? Alam. Pero bakit tinanong pa niya na kailan ba nagsimula ito? Bakit kaya tinanong ni Jesus yon? Kaya niya tinanong yon, sagutin ko na yung tanong ko, kaya niya tinanong yon kasi he wanted to have a relationship with the Father. Gusto niya magkaroon ng personal relationship yung tatay kay Jesus mismo. Naunawaan po natin. Pwede na namang one click na, asan na yung bata, dali niyo sa akin. At nung dumating niya sa'yo, lumayas ka, in Jesus' name. Lumayas ka. Pwede nangyari yun eh. Pero sabi niya, alika muna tatay. Kailan ba nangyari ito? Mula pa po nung pagkabata niya. Parang hindi alam ni Jesus. Pero pinapakita doon ni Jesus yung compassion na mahalaga ka sa akin. Kayong magtatay, mahalaga kayo sa akin. Naunuhan po ninyo. Kaya ako, pagka nagpe-pray ako sa tao, bago ko ipag-pray, ini-interview ko muna. Alam mo, may sakit. Kailan ba nagsimula ito? Paano ba nagsimula ito? Sino sa mga lahi ninyo ang may ganitong sakit? Tinitrace ko muna. At tinatanong ko, ikaw ba nagbabasa ka ng Bible? Ikaw ba ay nagpe-pray ka ba? And then tinatanong ko, may mga bisyo ka ba? Kasi alam nyo, more than 50% ng mga sakit ng tao galing sa kasalanan. Okay, ulitin ko. More than 50% ng sakit ng tao galing sa kasalanan. Kaya bago ako mag-pray for healing and deliverance, tinatanong ko muna, anong kasalanan o pinapatinitrace ko muna. So, compassion and command. Ang sabi ni Jesus dito, lumayas ka at huwag ka nang babalik. Double command yun. Ako ganito, natutunan ko kapag nagpalayas ako ng demonyo, hindi ko sinasabi agad na, lumayas ka! Kasi lalayas yan, lilipat yan. Kaya ginagawa ko, in the name of Jesus, lumayas ka at pumailalim ka sa paanan ni Jesus. Personal faith is absolutely necessary to overcome the power of the devil in our lives. Personal faith, dapat yung faith mo malalim kay Kristo. Kaya hindi nanaig, kaya hindi nanalo itong 9 na disciples na to, kasi yung faith nila sa Panginoon bumaba. Kasi nga ganito, wala si Jesus. At medyo mataas ang ranggo nitong demonyong ito eh. Kasi mga demonyo may ranggo yan. Siguro, ang nakalaban nila nung panahon na yung general. Dati, siguro, ang mga nakakalaban nila, mga private, sergeant, madali lang. Ito, nagkataon, general, siguro itong nakakalaban nila. Kinakabahan na sila. Sinasagot-sagot sila ng demonyo. So, purihin ng Panginoon because of faith in God. Every believer has the power to cast out evil spirits, no, mga kapatid. So, okay, how to increase our faith? 3 po ito, 3 W's. Number 1, word, salita. Action, set aside dedicated time to read and study the Bible consistently. Okay? Yung salita ng Diyos, let the Word of God sink into your heart. Kapag walang laman ng salita ng Diyos, ang puso mo, nako, kaninong salita yan? Ito ang laking problema ng maraming Pilipino eh. Mas alam nila yung salita nila Arnold Clavio, dati buhay pa si Mike Enriquez. Mas alam nila yung salita ni Tulfo. Mas kabisado yung salita nila Julius Babaw, nila Noli De Castro. Mas kabisado yung mga kwento eh. Mas pinakikinggan itong mga taong ito maghapon nakababad sa mga komentarista na ito.
Bakit hindi ka bumabad sa salita ng Diyos? Yung Zoe nga natin, 30 minutes, hindi mapanood Pero maghapon, nakababad kay Tulpo. Kaya tuloy, hindi lumalago ang faith Kung ano naman, kabalbalan ng nasa isip. So mga kapatid, let the Word of God sink into your heart. What is the benefit? Regular exposure to God's Word builds a strong foundation for faith and understanding. Pangalawa, how to increase our faith, no? Worship, pagsamba. Worship, the action is cultivate a habit of expressing gratitude to God through prayer and worship. Kanina, nung nag-worship tayo dito, ilan sa inyo marunong magtaas ng kamay? Yung iba hiyang-hiyang magtaas ng kamay, pero pagka laban ni Pacquiao o kaya nasa concert, grabe, talagang rakrakan no? Talagang tanggal ang pustiso Pati pilukan, lumilipad Pero bakit, Lord, parang ang saya-saya nung kanta, parang nasa punerarya. Matuto tayo magtaas ng kamay sa Panginoon, matuto kang magpuri sa Diyos ng galing sa puso. Naunawaan po ninyo, walang nakakahiya kung magtataas ka ng kamay sa Panginoon habang kumakanta ka. Mas mararamdaman mo yung power nung inaawit mo. Naunawaan po natin? What is the benefit? Gratitude and praises reinforce faith by acknowledging God's goodness and faithfulness. Kapag ikaw marunong kang ng gratitude, mapagpasalamat ka, magpagpuri ka sa Panginoon, nawawala ng puwang yung galit at sama ng loob sa puso mo. Ito, tingnan ninyo. Paanong mamumuo, paanong maghahari yung galit, sama ng loob at paghihiganti sa puso mo kung yung puso na yan puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos? Hindi pwede magsama. Yung pagpupuri at yung galit sa puso, hindi pwede magsama yan Kung napupuno ka ng galit, simulan mong puri sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon. Pangatlo is works. When you say works, get involved in acts of service in the church, evangelism, and discipleship. Magpagamit ka sa Panginoon. Hindi yung imo-imo ka lang. Paggamit ka, lalo na sa evangelism and discipleship. Yung sa Zoe, mag-involve ka ng Zoe. Zoe na nga lang, hindi pa makasama, lalo na yung mga kalalakihan. Ang babait talaga ng mga kalalakihan natin dito. Masunurin. Salamat sa Diyos. Evangelism and discipleship. Benefit. Anong benefit nito? Serving others reflects a living faith, demonstrating the transformative power of faith in action. Acts of serving God strengthens faith more than mere words and emotions. Alam naman natin, action speaks louder than words, di ba? Action speaks louder than words. So, ibig sabihin, when you act, when you serve God, lalong tumitibay ang faith natin. Alam niyo ba, noong mga unang panahon na nagpe-pray ako sa mga may sakit, halos wala namang gumagaling Pero sabi ko, meron ako nabasang libro Paano mo daw malaman kung meron kang gift of healing? Ito, tandaan niyo itong principle na to. Kapag nag-pray ka sa 50 tao at merong isang gumaling, meron kang gift of healing. Paano mo nalaman kung wala kang gift of healing? Kapag nag-pray ka sa 50 tao at walang gumaling, wala kang gift of healing. The power of faith. Ito na, the power of faith. Verses 28 to 29, basahin natin. Nang makapasok si Jesus sa bahay, tinanong siya ng bukod ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin siya mapalabas? 29. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay hindi mapapalabas maliban sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Ito ay yung imbis na kumain ka, ay hindi ka kakain ng physical food. Kung hindi, mananalangin ka, ang kakainan mo, spiritual food. You will pray and read the Bible instead of eating your breakfast or lunch or dinner or breakfast or lunch or 3 meals a day. So, did you know that fasting is an act of faith? Ulitin ko, fasting is an act of faith. Ang pag-ayuno ay ito'y gawa ng pananampalataya. Kaya yung mga hindi nagpa-fasting, ibig sabihin, questionable ang faith ninyo. Ang sabi dito sa Philippians 3:19, basahin natin para sa inyo to. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. Ano sa Tagalog ito? Basahin nga ng mga kalalakihan. 1, 2, 3. Ang kahinat na nila ay kapahamakan. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Ang kanilang kalwalatian ay ang mga bagay na dapat nilang ikahiya. Ang kanilang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay na panlupa. Tingnan ninyo, ang sabi dito,
Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Ano ibig sabihin nun? Mas sinusunod mo yung tawag ng tiyan mo, imbis na makapanalangin ka, talagang grabe. You live to eat. Grabe, no? Iba yung live to eat sa eat to live. Pag sinabi mo, you live to eat, nabubuhay ka para kumain. Pero pag sinabi mo, you eat to live, kaya ka kumakain para ka mabuhay. Pero itong mga to, they live to eat. Talagang walang ginawa yan, kundi puro pagkain ang nasa isip niyan. Getting ready to fast. Paano ba maghanda para sa pag-aayuno? Kasi ang sabi ng Panginoon, kaya hindi nyo napalayas yan, kaya hindi nyo napalayas yung demonyo na yan. Kasi may mga demonyo na kailangan yan ng panalangin at pag-aayuno. Kasi nga may mga ranggo yan eh. Siguro yung mga private, ordinary prayer. Pero sabi ni Jesus, yung mga ganitong klaseng demonyo, lumalayas yan sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So, talking about fasting, how do you prepare for fasting? Number 1, plan your fast. Plan. Ibig sabihin, planuhin mo. Ano ba ang gusto mo? 1 meal per day, 2 meals per day, ilang araw? Plan your fast. Number 2, reflect on intentions and goals. Ano ba ang goal mo? Ano ba ang intention mo? Bakit magpa-fasting? Isulat mo yan. Bakit kailangan ka mag-ayuno? Ang dapat may purpose ka. Alam mo yung purpose. Okay? Pangatlo, adjust your diet. Ibig sabihin, ng adjust your diet, ihanda mo yung sarili mo kung magpa-fasting ka. Adjust your diet. Apat, yield to God's call to pray. Yield. Ibig sabihin, magpasakop ka. Sumunod ka. Tinatawag ka ng Panginoon. I believe all of you here are being called by God. All of us here are being called by God to fast and pray. Pastor, mahirap mag-fasting. Hindi ba pag magpapalaboratory ka? Di ba? Yung kain mo ay, sabihin, 10 to 12 hours, wala kang kain na. Lalo na kapag may sakit ka, kaya busy ka. Yung ba, nakakalimot kumain kapag ka busy, di ba? Yield to God's call to pray. So what are the 7 benefits of fasting? Okay, number 1, faith strengthening. Yung faith mo lalakas, titibay ang faith mo kapag ikaw nag-prayer and fasting ka. Pangalawa, alignment with God's will. Ibig sabihin, yung puso mo, yung espiritu mo, yung pagkatao mo, maitutuwid yan, maya-align yan, maya-ayos yan according to the will of God. Yung kalooban ng Diyos ang masusunod sa iyo kapag ikaw nagfa-fasting ka. Pangatlo, spiritual insight and sensitivity. Bibigyan ka ng Lord ng katalinuhan, ng wisdom, para maunawaan mo yung mga nakalagay sa Bible at kung ano yung kalooban ng Diyos. Nagkakaroon ka ng spiritual sensitivity. Lumalalim, tumatalas yung iyong spiritual antenna. Lumalakas. Yung signal mo, lumalakas. Connected sa langit. Okay? Pang-apat, transformation of heart and mind. Nababago yung puso, nababago yung isip. While you are praying and fasting, may itinutuwid ang Diyos sa iyo. Listen to this. Fasting is, physically, it is cleansing. Okay? Fasting is cleansing physical. Kapag tayo nagfa-fasting, yung mga toxin sa katawan nawawala. Alam nyo ba na sa Okinawa, Japan, ang pinakamaraming centenarians, yung 100-year-old sa Okinawa. Alam niyo, binasa ko yung article. Bakit daw? Kasi karamihan ng mga Japanese sa Okinawa, twice a day lang kung kumain. Napakalaking tulong pala nung twice a day ka lang nakakain kasi yung katawan mo nakakapagpahinga at yung mga toxins nawawala. Kaya that's the reason, one of the major reasons kung bakit marami sa Okinawa, ang pinakamarami sa buong mundo na centenarians nasa Okinawa, Japan. Okay. Nagkakaroon ng physical cleansing, pero hindi lang physical cleansing, spiritual cleansing din. Kasi kapag nagpa-fasting ka, tinuturo sa iyo ng Panginoon, anak, mali yan. Anak, mali yan. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Bakit? Kapag nagpa-fasting ka, you are praying and you are reading the Bible. Nagkakaroon ka ng mas matinding spiritual sensitivity, mas naiintindihan mo ang salita ng Diyos kapag ikaw ay nasa pag-aayuno. Naunawaan po natin. Okay? And letter I, intimacy with God. Mas napapalapit ka sa Panginoon. And next is new perspectives and revelation. Nagkakaroon ka ngayon ng bagong katuruan sa Panginoon na
Lumilinaw sa isip mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng new perspectives in life. Lalo na kung ikaw ay businessman, kung ikaw ay minister of the word, o ikaw ay leader sa church, nagkakaroon ka ng new perspective sa buhay. Nire-reveal ni Lord sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Alam nyo, kapag nagfa-fasting ako, ang daming itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya ang dami kong naisusulat kapag ako nag-fasting ako. Letter G is great victories in spiritual battles. Alam niyo, kaya ako, purihin ng Diyos kaya ako matagumpay when it comes to healing and deliverance. Ang dami ko ng demonyong napalayas, ang dami ng mga tao nagpa-pray over sa akin, kung saan-saan na ako dinala ng Panginoon para lang magpalayas ng demonyo. Kung saan-saan akong mga simbahan na dinala ng Panginoon. Alam nyo, anong dahilan? Prayer and fasting. Hindi ako pumupunta sa gera nang hindi ako naka-fasting. So, ito na po, powerful testimonies. Ito, maging practical tayo. Una, a young woman who needed 1 million pesos more than 10 years ago, meron akong kakilala, ay kinailangan niya ng 1 million pesos para sa mga businessman ito, sa mga may business. Nakailangan siya ng 1 million or else mababankrupt yung business niya. Ang ginawa niya, nag-fasting siya ng 3 araw. Sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng 1 million or kung sino magpapahiram sa akin. Nag-fasting siya ng 3 days. Tubig lang. Walang kainan. Tubig lang. Alam niyo, after 3 days, tumawag yung kakilala niya. Sabi, kailangan mo ba ng puhunan? Pahiramin kita 1 million, pay when able. Pangalawa, a mother's only daughter was confined in a mental hospital because of drug abuse. Yung anak na babae ng isang matandang babae, drug user, nasiraan ng bait, dinala sa mental hospital. Yung matandang babae, saka yung best friend niya, ang ginawa nila, nag-fasting sila, nag-prayer and fasting for 3 days. Alam nyo, after 3 days, itong anak ng babae sa mental hospital, natagpuan na walang malay sa loob ng CR. Nung dinala sa hospital, nung nagising, matino na. And after a week, lumabas ng mental hospital, itong batang babaeng ito. Pangatlo, si Mahesh Chavda, isang Indian po ito. 14 na araw siyang nag-fasting, tubig lang. Bakit? Kasi merong isang batang lalaki, 16-year-old boy, na epileptic, na inuuntog yung sarili niya, sinasaktan yung sarili niya, talagang inuuntog yung sarili sa sahig, sa kisame, sa wall, sa dumugo-dugo. Ang ginawa nito si Mahesh Chavda, nag-prayer and fasting siya for 14 days. And you know, after 14 days, nakalaya itong batang ito, gawa pala ng demonyo. Unti-unti, gumaling itong batang ito. Pangapat, a missionary having a hard time in a hard place with a non-growing ministry. Yung isang missionary, hirap na hirap siya. Gusto na niya mag-quit sa ministry kasi hindi lumalago yung kanyang ministry. Anong ginawa niya? Nag-fasting siya ng 3 days. And after 3 days, naramdaman niya yung power ni Lord. And you know what happened? Lumago yung ministry. Yung outreach, mas lumago pa kaysa doon sa mother church. Matandang lalaki, matandang pastor na ito, na marami siyang mga setbacks and failures sa ministry. Nag-fasting sila ng 40 days silang mag-asawa. 40 days nag-fasting. Tubig lang. And you know what happened? After 40 days, in-invite itong matandang pastor na ito para mag-pray sa isang conference. Alam niyo what happened? Yung mga nandoon na may mga sakit, may mga cancer, mga pilay, mga bulag, abay gumaling. After 40 days ng fasting nitong matandang ito. My own testimonies. Ito po. Alam niyo, noong 1990, ako yung nagtuturo sa Grace Christian High School, mga third year high school ang estudyante ko. Nangusapan niyo sa akin, mag-fasting ka. High school teacher ako doon, 1990. Fasting ako sabi ko, Lord, mag-fasting po ako 40 days. Ang ginawa ko, alas 4 lang ako kumakain, alas 4. Ordinaryong kain lang. 1 cup of rice, dun lang. For 33 days, ginawa ko yon. And you know what happened? Hundreds of high school students got born again. Umiiyak yung mga bata. Umiiyak talaga. And then in 2002, yun na nga, yung pinag-pray ko kanina, sabi ko sa inyo, yung 21 days na nag-fasting ako sa MCU, doon ko na-receive yung gift ng Holy Spirit about the healing and deliverance. Pangatlo, alam niyo, 2003, ang tatay ko nagkaroon ng prostate. Namaga yung prostate niya. Due for operation.
Naikwento ko na to more than 20 times na yata. Due for operation yung tatay ko, 50,000, nakahanda na galing sa kuya ko. Ipapa-opera na dito sa Cavite. Pero sabi ko sa tatay ko, Tay, wag muna kayo magpa-opera. Mag-prayer and fasting muna tayo. Sabi ng tatay ko, nasa taga Cavite siya, nakatira sa Silang. Sabi ng tatay ko, anong gagawin ko? Sabi ko, Tay, dang kayo sa Silang, ako dito sa Karuhatan, wag tayong kumain ng almusal. Hindi ako kakain ng almusal, hindi ko din kayo kakain ng almusal. Sabi ng tatay ko, gatas pwede. Sige po, maggatas kayo. After 21 days, Tay, magpa-check up ulit kayo. Kung kailangan operahan kayo, sige, magpa-opera kayo. You know, after 21 days, nagpa-check up ang tatay ko, yung prostate na dapat to operahan, lumiit, hindi na operahin. Na-save yung 50,000 ng kuya ko. And then, ito yung pinakamabigat. Year 2022, na-diagnose si Pastora Malu, stage 4 ovarian cancer. Lumaki po yung tiyan ni Pastora Malu, parang 9 months pregnant. Hindi nyo lang alam kasi hindi namin sinasabi dahil ayaw namin masira yung faith ng iba na bakit nagkaganyan, bakit nagkaganon. Kaya si Pastora Malu, ano po yan, nag-chemo po yan, 6 months. And then 28 radiation, and then 4 na bracket. Alam po ninyo, almost 1 million po yung nagasta. Pero alam ninyo, wala pong lumabas na pera sa amin. Lahat yan, donation. Mga donation po yan ng mga former students namin from Grace Christian High School. Almost 1 million yan. Anong ginawa ko? I fasted for 200 days. 200 days from July to January of 2023. I fasted 1 meal per day. Sabi ko, Lord, hanggang 1 meal per day lang yung kaya ko. So I fasted and prayed. Talagang nakipagbuno ako sa Panginoon. Umiiyak ako, nagpe-prayer walk ako dito, umiiyak ako dito sa pulpito. Umiiyak talaga ako sa Panginoon. And you know what? The Lord answered our prayers. Kasi si Pastora Malu, nung sumalang siya sa Fatima, ang sabi ng yung mga doktor doon, wala nang hope na binigay sa kanya. Parang gustong sabihin sa kanya, 3 months to live ka na lang. Lumaki yung tiyan niya na parang 9 months pregnant. Pero, listen, God is powerful. Walang imposible sa Panginoon. Pinagaling ng Diyos si Pastora Malu. I go on fasting. Ito. Una, if you give yourself to the Lord in a life that's committed to prayer and fasting, His anointing will begin to flow through you in greater and greater power. Sabihin, habang nagfa-fasting ka, ang power ni Lord, palakas ng palakas sa iyo eh. Okay? Pangalawa, God wants to release a double anointing in us so that we can bring that authoritative word of healing, deliverance, and restoration that the disciples witnessed in the deliverance of the epileptic boy. Ibig sabihin, double anointing. Pag sinabing double anointing, double power. God wants to give you that double power. Pangatlo, the power of God is available to all who are willing to make the sacrifices of fasting and prayer. Alam niyo po ako, hyper-acidic ako eh. Kaya kung ututusin, hindi ako dapat nagpa-fasting. Talaga sobra, alam po niyo, sakit ko na yan. Matagal na, hindi pa ako pastor. Talagang acidic na ako. Laging sumasama ang tiyan ko. Kaya ako nahihirapan ako sa mga biyaheng malalayo kasi talagang nagre-revolusyon yung tiyan ko. Pero sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi ako mag-fasting. I made the sacrifices. Kahit nahihirapan ako, I fasted and I experienced the power of God. Pang-apat, fasting is God's special way given to His children to receive miracles and big answers to prayers. Ito, tandaan niyo po yung sasabihin ko. There are miracles that God has in store in heaven for you. Do you believe that? Na merong himala ang Diyos na nakalaan para sa iyo. Merong mga big answers na nakalaan ng Diyos para sa iyo. Kaya lang, matatanggap mo lang yan if you will submit to the call of God to fast and pray. Naunuhan po natin. Hindi ba, kapag ka meron kang gustong bagay na napakalaking bagay, talagang gagawin mo lahat, makuha mo lang. In conclusion, God is calling you. The Lord is calling you to a greater level of faith, but you can only receive it if you obey Him by fasting and prayer. May panawagan ng Diyos sa atin. Tinatawag ka ng Diyos, mag-level up yung faith mo. Fast and pray. Hindi ko sinasabi mag-fasting kayo buong araw. Ang panawagan ko sa inyo, at least 1 meal per day. Hindi ka mamamatay dyan sa 1 meal per day na yan.
Mamamatay dyan yung kasalanan mo. Mamamatay dyan yung bisyo mo. May problema ka ba sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo? Ang bigat ba ang laban mo? Kung mabigat ang laban mo, bigatan mo rin yung prayer mo. Naunawaan natin. If you really love the Lord, your family, your ministry, your church, and your fans, family, acquaintances, neighbors, special friends, if you love them, then you obey God. Obey God. Obey God's call to fast and pray. May panawagan po ang Diyos sa atin. Fasting from January 8 to January 31, 24 days, 1 meal per day. God is calling you. God is calling us. Ako excited po ako dito. Talagang sobrang excited ako na mag-fasting ng 24 days. Bakit? Because I know that when I fast for 24 days from January 8 to January 31, at least 1 meal per day, I know that God will give me miracles and big answers to my prayers in the year of 2024. That's why I'm so excited to fast and pray. I hope and pray that you're also excited to fast and pray. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us pray.